Malapit na ang bagong Spider-Man movie, kaya oras na para sa isa na namang honest review. This time, ang re-reviewin natin ay ang TT Racing na Spider-Man Gaming Chair. Sisimplihan lang natin ang review to. Sisimulan natin sa mga nagustuhan ko dito sa chair at tatapusin natin sa mga hindi ko masyadong nagustuhan. Simulan natin sa mga nagustuhan ko dito sa gaming chair at syempre yan ay number 1 ang kanyang design. Yan yung kanyang upuan, yung seat. Hindi siya talaga yung ordinary na gaming chair. Yan, nakikita niyo talaga. May pagka-centerpiece talaga ang datingan nitong chair na to. Una siya talaga mapapansin. Ito ang itsura niya from the side. Ito yung kanyang ilalim. Ito yung kanyang pedal. And then ito yung itsura niya from the back. Yan, makikita nyo may wording na Spider-Man. And then yan yung kanyang itsura. So bagay na bagay talaga tong chair na to, lalo na kung yung room nyo ay may red and blue na color. Pangalawang nagustuhan ko dito sa gaming chair ay yung kanyang quality. So leather po yan. And then makita nyo yung kanyang stitching ng malapitan. Ayan. Kanyang stitching. Ipagka-premium talaga yung quality niya. Hindi siya yung cheap na tignan na chair. Pangatlo kong nagustuhan sa gaming chair na to ay ang kanyang features. Simulan na natin dito sa kanyang padded armrest na malambot, both side. And then meron din siyang lumbar pillow. Ayan. Natatanggal po yan, yung pillow niya. Yan ang itsura niya kapag wala yung pillow. So, ayan siya. And then, syempre, meron din siyang adjustable na headrest. Ito. Adjustable yan. So, nakikita nyo dito sa likod. Natataas siya. So, kung matangkad kang tao o hindi gaano katangkaran, pwede nyo adjust tong kanyang headrest. Ayan, may nakikita kayo dyan pindutan, both sides. Ito, pakita lang natin kung paano i-adjust yung kanyang headrest. Ito yung pindutan. Ganyan. Ipindutin mo lang siya. Yan, na-adjust yung kanyang height. So, ayan. And then, pag bababa nyo, pipindutin nyo lang din. And then, bitawan nyo. And then, maglalak na siya ng kusa. Meron din siyang adjustable dito na knob. Ikutin nyo lang para sa tension ng kanyang backrest. So kapag tinighten nyo siya, yung backrest hindi siya masyadong magmo-move. And then kapag nilusan nyo, mas madali kayong makapag-recline. So pakita lang natin kung paano kinokontrol itong gaming chair. Sorry sa malaking tiyan. So, ito yung knob niya. Pag gusto niyang papabain, pihitin nyo lang pataas. And then, pag paangatin nyo, aangat lang din yung puwet. And then, pataas yung knob. Parang ordinary gaming chair lang din, o office chair. Same lang. Pag gusto nyo naman mag-recline, itong knob, pihitin nyo lang palabas, pull palabas. And then, ayan. Pwede na kayong mag-recline. Yung tension ng pag-recline, again, nakokontrol nung knob sa ilalim. Yung pinakita ko kanina. And then, kung ayaw nyo mag-recline, pwede nyo siyang i-lock. Yung mechanism dito, push nyo lang papaloob. May marinig kayong sound. And then, yan, hindi na kayo makakapag-recline. Naka-lock in place na siya. Pag-usapan naman natin yung mga hindi ko masyadong nagustuhan dito sa gaming chair natin. Unang-una, ano napapansin nyo? Wala siyang footrest. So maraming mga gaming chair ngayon meron ng footrest na napapasok dito. Eto wala. So kaya meron akong nabiling ganyan, no, toadstool para dyan na patungan ng paa ko since wala tayong footrest. Pangalawang hindi ko masyadong nagustuhan ay eto ring lumbar pillow which is both a benefit and a con. Ako, napansin ko na madalas tinatanggal ko lang to eh. Mas
komportable ako actually na wala yung pillow. Although para sa iba siguro, mas maganda na meron silang support sa likod. So, etong gaming chair natin, hindi rin yan darating na naka-assemble na. Nasa box yan na darating sa inyo. Kayo mag-assemble. So, meron naman siya mga instructions. Pero ako personally, pina-assemble ko na lang to dun sa carpentero namin dati nung ginagawa pa yung bahay. So, hindi ako personally yung nag-ayos nito. Pero, base naman sa mga review, madali lang naman daw. And, may instruction naman kayong kasama. Ito, meron siyang instruction na kasama. Ayan, so susundan nyo lang siya. Actually, ito nga rin yung parang certificate niya. Ayan, congrats! You are now the new owner of TT Racing Duo V4 Pro. Etong Spider-Man gaming chair na to ng TT Racing may dalawang version. Yung version natin na kinuha ay yung may kasamang lumbar pillow. Meron ding version na wala. Mas mura yung version na walang pillow. Ang tanong, para ba sa'yo itong TT Racing Spider-Man gaming chair? Ang sagot dyan ay kung fan ka ng Marvel, fan ka ng Spider-Man, gusto mo ng kakaibang gaming setup, ayaw mo yung super ordinary lang, o kung gusto mo ng standout o statement piece, eto, bagay na bagay sa inyo yung TT Racing na gaming chair. Actually, marami pa silang option sa site nila. Hindi lang Spider-Man, sa Marvel, meron ding Wolverine, Deadpool, meron ding One Piece, Star Wars, madami silang option. Kaya napili ko tong Spider-Man dahil yung kulay niya, bumagay lang talaga sa room ko na red and blue din yung theme. Pero kung ang hanap ko naman ay yung pinaka-affordable o pinaka-comfortable chair, baka hindi ito yung para sa'yo kasi wala siyang footrest. Hindi sobrang nabababa yung chair natin. Although nare-recline naman siya, meron mga ibang gaming chair na talagang almost na nafa-flat o pwede kang humiga. And then, eto rin yung price ng gaming chair ng TT Racing. Hindi siya super affordable. Medyo may pagka mid to high end yung kanyang price. So, nasa isip ko noon, nung binili ko tong gaming chair ay YOLO na lang. Bongga ka ng gaming room o movie room, then gandaan mo na rin yung gaming chair. Kaya ito na rin yung napili ko. Kaya ang rating ko dito sa TT Racing na gaming chair ay 4.5 out of 5. Kaya lang may minus na 0.5 dahil wala siyang footrest and kinailangan ko pang bumili ng toadstool na footstool. Ayan. So, ayan lamang po muna ang review natin for today ng gaming chair. Susunod natin re-reviewin coming soon ay mga pailaw, yung mga lights natin dito sa room. Gaya nito. Tsaka nito. So, ayun lamang po muna. Thank you. Balik po kayo.